Samantala nanawagan ng National Authority for Child Care sa Facebook at Meta na palawakin pa ang mga panuntunan nito para sa proteksyon ng mga bata online. Base kasi sa NACC, dapat matukoy ang mga Facebook identity na nagpapaampon ng kanilang mga anak kapalit ang malaking halaga. Narito ang aking report. Tuloy na nananawagan ang National Authority for Child Care sa Facebook at Meta na paghigpitan at silipin ang mga Facebook group na nagiging pugad ng iligal na pag-aampon sa Pilipinas. Ayon kay NACC Undersecretary Janela Estrada, na patuloy rin ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Meta na i-down ang mga group na nagiging lugar upang mag-ampon. Base sa kanilang datos, mula sa 23 na Facebook groups, nabawasan na ito, ngunit may ilan din na hindi pa na-down kung saan lumilipat pa ang mga miyembro mula sa na-down na Facebook groups. Shayna, as of now, wala pa kaming balita regarding Facebook Meta. Although, I think last week we had a meeting with PNP and TICT, yung CICC nila and WCPC. So, nagkaroon kami ng interagency meeting regarding this para ma-take down na nga yung mga Facebook pages. So, from 23 pages, naging 7 na lang, pinalita ni CICC sa amin. Kaugnay pa nito, base sa impormasyon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center or CICC, may paraan upang ma-identify ang mga Facebook identity na nagpapaampo ng kanilang anak kapalit ang malaking halaga. Matapos ang unang entrapment operation sa Dasmariñas, Cavite na nahuli ang isang nanay at broker na binebenta ang isang 8-day-old baby sa halagang 90,000 pesos. Isang entrapment operation muli ang isinagawa ng NACC sa pakikipagtulungan sa PNP sa Catarman, Samar. Nahuli sa operasyon ng isang ina na binibenta ang kanyang isang buwang anak na sanggol sa halagang 30,000 pesos. Ngunit noong oras ng transaksyon, inalok din ng magulang ang isa pa nitong anak sa parehong halaga. So, 30,000 per bata ang prinesyo niya dun sa kanyang mga anak. And sa ngayon ay nasa custody na po siya ng PNP and yung mga anak po niya ay nasa Lingap Center sa Catarman. Sa susunod na linggo, nakadakdang magpulong ang NACC at Facebook upang tukuyin ang posibleng solusyon sa paglaganap ng bentahan ng bata sa Facebook. Facebook Meta Philippines next week and doon po namin malalaman kung ano po yung magiging sagot nila. Although nananawagan ako lagi sa Facebook na sana tignan nila yung mga ganitong klaseng pages dahil actually napaka-stricto nga ng Facebook pagdating sa mga personal accounts, di ba? So, I think dapat tignan din nila yung mga groups dahil hindi siguro nila alam na ganito yung ginagawa sa loob ng grupo na ginagamit siya sa masamang paraan at sa pagbebenta ng mga bata online. Sa parehong pulong balitaan, ipinaliwanag ng kapunuan ng NACC at Council for the Welfare of Children at mga social workers na may legal na paraan ang pag-aampon. Binibigyang katiyakan nito na tugma o match ang adoptive parents sa bata na nasa kanilang listahan. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.